Okay, for today's video ay pag-uusapan natin ang tungkol po sa Valentine's Day. Okay? Napapanahon po kasi ang topic na ito, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, sapagkat ngayon ay sinicelebrate po ang Valentine's Day. Pero ang tanong po, bakit hindi po nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa Valentine's Day? Marami po ang nagtatanong niyan, lalo na po sa ating mga kababayan at mga kaibigan na hindi po kaalip sa Iglesia ni Cristo. Bakit nga ba hindi nakikiisa ang Iglesia ni Cristo sa Valentine's Day? Yan po ang ating pag-uusapan sa video ito. Ang pagsapit ng February 14 ay isang kilala na araw, lalo na sa relihiyong kinagisnan ng marami. Sa araw daw na ito ay ipinapahayag ng marami ang kanilang pag-ibig, kaya marami ding kabataan ang nahuhulog sa gawaing ito na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat batay sa obserbasyon ng marami, February 13 pa lang ay fully book na ang mga hotel, lodge at motel. Sapagkat sa petsang 14 ay araw umano ng puso o pag-ibig o Valentine's Day. Sumasabay naman ang marami dito sa pagpapasya ng pagpapakasal at sa pagsasabi ng Happy Valentine's Day. Ang iba naman na walang siyota o katipan ay nababalisa, kaya nagsusot sila ng pulang damit para hindi raw sila maiwan at makantyawan ng mga tropa o kaibigan at makita ng marami na sila ay available pa. Nakakalungkot, subalit hindi maipagkakaila na ganyan ang nasa isip ng marami sa sanlibutan ngayon na taglay ang ganitong paniniwala. Sa araw ng Valentine's Day ay sinisikap ng marami na makapagbigay ng pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng bulaklak, Valentine's card, at mga hugis puso na dinidisenyo sa iba't ibang mga pamamaraan upang maipadama daw ang diwa ng pinaniniwalaang Valentine's Day. Ang paghahangad din ng marami na magkaroon ng kapartner, kaya hindi maiiwasang umiksena sa okasyong ito ang sikat na si Cupido na may dalang palaso o pana. Lahat ng mga iyon ay may kaugnayan sa pagsasagawa ng pagdiriwang ng Valentine's Day. Ipinagdiriwang ito ng iba't ibang relihiyon na sa araw na iyon ay araw ng pag-ibig o puso. At hindi lang yun, kundi ang sabay na pagtuligsa sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na hindi raw ba kami umiibig sapagkat ayaw naming makiisa sa selebrasyon na yan? Totoo ba talagang ayaw naming umibig? Sa totoo lang, walang batayan sa Biblia na magtakda ng isang araw para sa araw ng pag-ibig. Paano ba ang tunay na pagsasagawa ng pag-ibig sa mahal sa buhay? Batay po sa Hebreo 13:1, ganito po ang nakalagay doon Mamamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid. O ayon sa nakalagay sa Hebreo 13:1, mamamalagi o panatilihin ang pag-ibig lalo na ng mga magkakapatid sa iglesia. Walang araw na pinipili ang pagpapadama ng pagmamahal o pag-ibig na gaya ng pinaniniwalaan ng marami na Valentine's Day. Walang araw na pinipili ang pagpapadama ng pagmamahal o pag-ibig na gaya ng paniniwala ng marami na Valentine's Day. Suriin natin, saan ba nagmula ang paniniwala ukol sa Valentine's Day? Tayo po ay nagsaliksik at ito po, ang source natin ay ang nakalagay sa araw ng mga puso. Ito po ang nakalagay. Ang araw ng mga puso, sa English ay Valentine's Day, ay ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Valentino na ginaganap tuwing Pebrero 14. Dito ay pinapahiwatig ng mga magkakasintahan, mga mag-asawa, at mga pamilya ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at nagpapadala ng mga bulaklak, card at donasyon. Kadalasan, hindi sinasabi ang pangalan. Si San Valentino ayon sa Katolisismo ang siyang patron ng mga magkasintahan. Ano ba ang pinagmulan nito? Batay sa ating source, galing ang araw ng mga puso sa paganong pagdiriwang na Lupercalia, kung saan nagsasayawan, nagiinuman ng alak ang mga tao. Noong taong 496, iniutos ni Santo Papa Gelasius I na gawing kristyanong ritual ang mga paganong pagdiriwang, kaya't binigyan ito ng bagong pangalan, ang Valentine's Day. Bilang pagpupugay sa patron nito, si San Juan Valentin. 3 San Valentin ang nabuhay noong panahong iyon. Ang mga ito ay isang pari ng Roma, isang obispo ng Interamna, ngayoy Terni, isang martir sa isang lalawigan ng Roma sa Africa. Ipinagbawal noon ni Emperador Claudius II na magpakasal ang mga sundalo ng Roma dahil nakapagpapahina daw ito sa mga sundalo na lumalaban sa digmaan. Ngunit lihim na nagkasal pa rin si San Valentin ng mga magkakasintahan. Dahil dito, ipinapatay siya noong 270. Kartang pambati, itinuturing na isa sa pinagsimulan ng mga kartang pambati
ang kapistahan ng Araw ng Mga Puso sa pagdiriwang ng Lupercalia sa Roma tuwing Pebrero 15. Nakaugalian ng mga sinaunang mga batang kalalakihan ang pagsulat ng mga pangalan ng mga batang kababaihan sa mga malalaking orno o florera, kung kailan nagiging kapareha ng isang batang babae ang batang lalaki sa panahon ng festival. Upang magkaroon ng Kristiyanong kahulugan at mukha ang paganong selebrasyon, nilipat ng simbahang Katolika ang Araw ng Mga Puso mula sa Pebrero 15 patungong February o Pebrero 14, ang araw kung kailan naging martir ang santo at paring si Valentino. Lumitaw ang mga unang papel sa pambatikang tarheta magmula noong ika-16 taon na naglalaman na nagmula ng mga tula at pagmamahal at mga ginuhit na larawan ni Cupido na di umano daw ay Diyos ng pag-ibig. Kasama ng kanyang pamana at palaso, naging tanyag ang pagdiriwang ng mga araw ng mga puso noong mga kalagitnaan ng ika-19 taon, ang panahon kung kailan ipinakilala sa madla ang mga sangkusing na postahe at mga sobre. Basahin natin ang isa pang aklat na pinamagatang The Man Who Became the Patron Saint of Love by Jenny Mickens, page 8-9. Ganito ang sinasabi: Valentine was buried on Flaminian Way. This is the road north to Rome. The road is also known as Flaminia Way via Flaminia. Some between 333 and 356 AD, Pope Julius I built a basilica of the site. This was to preserve Valentine's tomb. In the North Hemisphere, February is the time of the year associated with love and fertility, with the cold and frost of the winter gone. The land was ready to plant crop. Ancient cultures would worship gods and hold festival in their honor in the hope of a good harvest. The festival of Lupercus was celebrated in mid-February. Lupercus was the Roman god of fertility. Goats would be killed and offered to the god. Young men and women would act out ritual that was believed to help a woman get pregnant and make childbirth easy and less painful. In 496 AD, Pope Gelasius I decided to put an end to the festival. He declared that February 14 would be Saint Valentine's Day. Gelasius did not know about Valentine's actual life. He knew enough to feel that Valentine's was worthy of respect and worship, in that God knew the truth. Narito po ang isang video ukol sa Valentine's Day na hinango natin sa History of Valentine's Day. Panoorin po natin to. For all its popularity, history doesn't give us any guarantees as to the origins of Valentine's Day. But we do know it contains vestiges of the early Christian church in ancient Rome. The association between mid-February and romance goes back to a pagan festival known as Lupercalia, likely honoring either Lupa, the she-wolf of Rome who suckled Romulus and Remus, or Faunus, their god of fertility. The festivities began with an animal sacrifice. Then the ritualistic slapping of young women with strips of the animal's skin and blood to bestow fertility for the coming year. In the 5th century, perhaps in an effort to Christianize the pagan festival, Pope Gelasius declared February 14th as St. Valentine's Day. As for the real St. Valentine, there were reportedly several canonized by the Church. Legend has it that one St. Valentine, a defiant Roman priest, lived during the 3rd century AD under Emperor Claudius II. Claudius was an ambitious ruler. His battles required vast armies of men to abandon their young families for long periods of time, resulting in a military that was half-hearted and homesick. So determined was Claudius to stop love from sapping the will of his armies, he banned marriages altogether. Father Valentine thought the ban unjust and defied the emperor, continuing to marry young lovers in secret. The emperor eventually caught on to the priest's actions, arrested him, and sentenced him to death. It is believed that young couples he had secretly wed would visit his cell, passing him flowers and notes through the bars as symbols of their gratitude. The story continues that the condemned Father Valentine fell in love with his jailer's daughter. On February 14th, the day he was executed, it is said he passed the young girl a note. It was signed, "From your Valentine." A tradition was born. Cupid, the winged matchmaker, started out as the Roman god of love, inspired the image of cherubs for Christians, and is now a favorite of card makers and mass marketers.
Our modern Valentine's Day, removed from its religious and pagan past, has evolved into one of the most celebrated holidays on the calendar. On average, Americans shower their loved ones with 180 million roses, red ones naturally, and almost 36 million heart-shaped boxes of candy, not to mention all those cards, dinners, and diamonds. All told, the holiday brings in almost $14 billion annually, giving retailers plenty to love as well. But if you're worried that you can't afford to treat your loved one properly next Valentine's Day, take heart. The poets were right. Love is really all you need. Mga kababayan, maliwanag po na ang Valentine's Day ay ipinasya lamang noong 496 at iniutos ni Santo Papa the First na gawing Kristiyanong ritual mula sa pagdiriwang ng Lupercalia, God of Fertility. Kung gayon, isang imbentong aral lamang ang pagsasagawa ng Valentine's Day na isinama sa doktrina o ritual ng Iglesia Katolika noon lamang taong 496 at mula sa paniniwala ng mga pagano. Kaya sa araw ng February 14 ay idiniklara ni Gelasius na ito ang araw ng mga puso o Valentine's Day. Ito po ang tanong, mga kaibigan at mga kababayan. Sa mga tunay na alagad at hinirang, sino lamang po ang dapat isabuhay ng tunay na sumasampalataya? Batay po sa nakasulat sa unang Juan 4:7 hanggang 8, mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos na buhay at hindi po si Cupido na mula sa paniniwalang pagano, ang tunay na Diyos. Ang nakakaunawa nito ay ang tunay na umibig at nakakilala sa Diyos. Hindi dapat makiisa sa ganitong gawain sapagkat paganong paniniwala o Valentine's Day ay hindi nakalulugod sa Diyos. Sa Oseas 2:13 ng New Philippine Version ay ganito rin ang nakasulat doon, mga kababayan. Parurusahan ko siya dahil sa mga araw nang siya'y magsunog ng kamangyang sa mga Baal. Pinuno niya ang kanyang sarili ng mga singsing at halas. Pagkatapos, sinundan ang kanyang mga pangingibig. Ngunit ako ay kanyang kinalimutan, pahayag ng Panginoon. Sa Oseas 5:4, Magandang Balita Biblia, ganito rin po ang nakasaad doon. Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos, sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kalikuan at hindi nila nakikilala si Yahweh. Kaya mga kababayan, hindi po nagagalak ang Panginoon Diyos, lalo na sa pagkikipagkaisa sa paganong gawain o pagsamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat hindi po ito nakalulugod sa Diyos, bagko sila ay parurusahan. Ngayon, tanungin po natin, bakit hindi dapat nakikisa ang mga tunay na hinirang o Iglesia ni Cristo sa mga paganong kapistahan gaya ng Valentine's Day? Batay po sa nakasulat sa Jeremias 10:2 ng Magandang Balita Biblia, ganito po ang nakalagay doon, huwag ninyong tularan ang ginagawa ng ibang mga bansa, huwag ding ikabahala ang nakikitang mga tanda sa langit na labis nilang ikinababalisa. Sa Efesos 5:7 naman ay ganito ang nakasaad, huwag kayong makibahagi sa kanila. Sa Roma 12:2 naman ng New Filipino Version ay ganito naman ang nakasulat, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Bagkus ay magbago ng pag-iisip, sa gayon mapatutunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod, at lubos niyang kalooban. Sa Deuteronomio naman 7:4 ng New Filipino Version ay ganito rin ang nakasulat, sapagkat ilalayo nila sa akin ang mga anak ninyo para maglingkod sa ibang Diyos. Kung magkagayon, mag-aapoy ang galit ng Panginoon laban sa inyo at lilipunin agad kayo. Ang Diyos po ay nagturo na huwag makibahagi sa mga pagdiriwang ng mga pagano, gaya ng Valentine's Day, sapagkat ang ganitong pagdiriwang ay naghihiwalay sa mga lingkod ng Diyos para maglingkod sa ibang Diyos. At ang paglilingkod sa ibang mga Diyos o Diyos-Diyosan ay ikapapahamak o parurusahan ng Panginoon Diyos. Ito po, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, ang banal na dahilan kaya ang Iglesia ni Cristo po ay hindi nakikiisa sa ganitong gawain o Valentine's Day.